Nasa ikalawang termino ni Niel Tupas Jr. bilang congressman ng ika-5 distrito ng Iloilo. Pero may mga nagtatanong, si Tupas nga ba ay singlinis at bukas gaya ng inaasahan sa isang naging taga-usig noong nagdaang impeachment trial? Sa loob ng halos 2 termino, mahigit 100 panukalang batas na ang isinulong ni Congressman Niel Tupas Jr. sa Kongreso. Pero ang lahat ng ito, nakabinbin pa sa plenaryo. Ano-ano na po yung mga batas na naipasa ninyo? Kasi ito yung mga bills actually ng first term pa ako. Pero yung, alam mo yung mga nangyayari na yun, ang dami lang nangyayari ngayong term kasi it's really parang period for reform. Sa listahan ng kanyang pork barrel, mula 2007 hanggang 2011, umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang kabuang halaga ng proyekto ni Tupas sa Iloilo. Kabilang sa mga proyektong ito, mga rehabilitasyon, kabuhayan, at scholarship program sa lalawigan. Sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para sa taong 2011, umabot sa mahigit 47 milyong piso ang idineklara niyang net worth. Pwede mo bang sabihin sa amin ng diretsyo na lahat ng properties, lahat ng assets, na-i-declare niyo po sa SALN? Lahat ng assets ko, na i-declare ko sa assets, liabilities, net worth. At kailangan tapat yon, honest. At yun ang ginawa ko bilang public official. Sa 284 na kongresista sa bansa, pang-76 si Congressman Tupas sa pinakamayamang kongresista. Sa mahigit 70,000 piso kada buwan na sweldo ng isang kongresista, mapapaisip ang ilan kung paano nagkaroon ng malaking net worth si Congressman Tupas. Before ako naging congressman, ay naging private practice ako bilang isang abogado rin dun sa law firm. Before that, habang nag-aaral ako, nagtatrabaho na rin ako sa aking ama. Sa kasagsaga ng impeachment trial, napabalitang mayroong ipinapagawang bahay si Congressman Tupas sa Quezon City na nagkakahalaga di umano ng 50 milyong piso. Pinabulaanan nito ni Tupas. 14.5 million yan, hindi 50 million na sinasabi niyo. At sabi ko, imbitahin ko kayo pag tapos na. Naging kontrobersyal na usapin ang mga dollar account ng na-impeach Chief Justice Corona. Hindi na ideklara sa kanyang SALN ang mga accounts na ito. Hindi raw ito magiging problema ni Congressman Tupas na aminadong may dollar accounts. Sinabi ko meron akong dollar account pero maliit na maliit. Hindi ko alam parang 3,000 o 4,000. Parang gano'n ang range. Pero kino-convert ko sa peso yon. I am asking them to sign these blank forms and to join me. And we surrender to their call for transparency ng bayan. Pero sa kabila ng sinasabing transparency ni Tupas, tumanggi siyang makiisa sa hamon ng dating Chief Justice Renato Corona sa mga opisyal ng pamahalaan ang pagpirma sa isang waiver para mas maging transparent sa publiko ang kanilang bank accounts. Sa SALN ko may waiver na ako doon. Ang ombudsman anytime pwede siyang humingi ng tulong sa ahensya ng gobyerno para malaman niya ang aking bank accounts. Ngayon naman, yung pinaglaban namin dito sa impeachment, hindi ito parang grandstanding lang Nasaksak yan ng mga politiko, sasabihin nila, sige, waiver tayo lahat. Parang to me, as a public servant, yung pinaglaban namin is beyond grandstanding. Bilang congressman, laging hectic daw ang schedule ni Congressman Tupas. Pero pilit pa rin niyang isinisingit ang paglalaro ng kanyang favorite sport, ang basketball. Ang kanyang mga kalaban, ang mga kapatid na sina Barotac Viejo, Iloilo City Mayor Niel Tupas III at Iloilo City 5th District Board Member Nielo Tupas.
Maliliit pa lang daw sila, ito na ang bonding moment nilang magkakapatid. Panganay sa 7 magkakapatid ang 41 taong gulang na si Congressman Niel Tupas Jr. Siguro being the eldest. Pero strict in a nice way. Siya, dati ako lang makakaano niyan eh. Katabi ako niya sa pagtulog. Ako lang nakakahiram ng kotse niya. Kasi maingat yan, maingat sa lahat ng bagay. Wala nang tatalo dyan sa tiyan ng bangus. And ano yan, for sure, to continue yan sa family niya. No? Ang asawa niya, si Ate Jel, may hilig din doon. Nag-aagawan sila. So kailangan, may para talaga sa kanya, may para din sa iba. Ang pangunahin niyang katuwang, ang kanyang asawang si Yvonne Angeli Lee Tupas, o Jel, isa ring abogada. First year college, sina Congressman Tupas at si Jel nang magkakilala sila sa isang political science class sa Universidad ng Pilipinas. On the first day of class, for that subject, I was late for a few minutes. So I was hurrying up, and the only seat that was left happened to be the seat beside him. So, sabi ko, is this seat taken? Wala, suplado. Ganyan lang. Okay, ang suplado nito, cute pa naman sana, pero suplado. Genuine love yun. Yung sa amin talaga ng dalawa. So, yung sobrang tinding pagmamahal yun. During the first time I met her, na it can withstand any test. Mahigit 10 taon na naging magkasintahan ng dalawa bago sila nagpakasal noong 19 ng Disyembre taong 2000. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng 2 anak na sina Angelis Tupas, 9 na taong gulang, at Niel Tupas IV, 5 taong gulang. Pasensyosong ama raw si Congressman Tupas at mahilig mang-spoil ng mga anak. Well, every moment is a bonding moment for us. Pag vacation yon, we go abroad. Walang yaya yon. Talagang kami lang talaga. Bukod sa basketball, hindi rin nakakaligtaan ni Congressman Tupas na mag-jogging. 10 kilometro raw ang tinatakbo niya araw-araw. I do it every day kasi usually I don't feel good if I can't complete the 10 kilometers. So, sanay kasi gano'n. Kwento pa ng kanyang kaibigan, noong nasa law school pa sila, maghapong tambay ng library ang kongresista. Pag nakita ko yan na umupo sa may 3rd floor, aral lang ng aral, basa lang ng basa ng mga kaso. Kaya naman hindi na raw nakakagulat na magtapos bilang magna cum laude sa kursong AB Political Science sa UP Diliman si Congressman Tupas. Oras daw kasi na ituon ni Congressman Tupas sa isang bagay ang kanyang isip, desidido siyang makamit ito kahit ano pa ang isipin ng ibang tao. There's no other way to describe yourself pag sa law school ka sa UP College of Law except na aral, no social life. Hanggang ngayong nasa kamara na siya, bit-bit pa rin niya ang katangiang ito. Kaya kahit na marami ang bumabatiko sa kanya, taas noo pa rin daw niyang itutuloy ang kanyang sinumpaang tungkulin. Alam mo, lahat ng laban ko sa buhay ko is worth it.